Bago ang inaasahang pagdating ng mga bakuna, himayin natin ang plano ng gobyerno para sa COVID-19 vaccination. Makakausap natin sa serbisyo ngayon si Interior Undersecretary Jonathan Malaya. At pwede rin po kayong sumali sa ating talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa ating Facebook Live. Magandang hapon, Yusek Malaya. Yes, magandang hapon, Ruth. Magandang hapon po sa lahat ng ating taga-subaybay. Isa po itong DILG sa mga pumirma sa tinatawag na Philippine National Deployment and Vaccination Plan for COVID-19 vaccines. Ano ba ang layunin ng memo na yan at ano ba ang papel ng DILG? Opo, meron pong pinalabas ang ating pamahalaan to the National Task Force COVID-19 na tinatawag na National Deployment and Vaccination Program. Ito po ang plano ng ating pamahalaan kung paano i-roll out ang mga bakunang matatanggap natin mula sa ibang bansa para po mabakunahan ang 75 million adult Filipinos sa buong bansa. Ito pong ating paparating na vaccination program ay ang pinakamalaking public health program sa kasaysayan ng ating bansa. Kaya naman po kailangan po may plano yan. At ito po ang nilalaman nitong ating vaccination plan. Ngayon, insofar as the DILG is concerned, ang DILG po ang kasama sa maraming task groups, kasama po dyan ang mismong immunization program kasi kami po ang nagko-coordinate sa mga local government units, nagti-check sa kanilang kahandaan para sa deployment. So tinitinan po namin yung master list nila ng beneficiaries, yung kanilang vaccination centers, at yung mga pangangailangang kagamitan at human resources ay chinecheck din namin. Kasama rin po kami sa task group demand generation kung saan hinihikayat po natin ang mas nakararami sa ating mga kababayan na magpabakuna. So dito po sa plano na ito, binanggit nyo, di ba, na i-check nyo yung mga LGUs. Ano yung binanggit nyo na rin na dapat meron silang mga centers. Kasama na rin dyan yung mga storage, ano po, yung master list, mga ganyan. So ano po ang sa ngayon po, ano po ang pinakamahalaga na dapat mayroon ng isang LGU? At saka marami na po ba sa kanilang handa na sa initial yung assessment? Opo, nakaikot na po kami sa lahat ng lungsod dito sa Metro Manila. Dahil alam naman po natin ang pinaka-hotspot sa COVID-19 at ang Kamaynilaan, kaya inuna po naming bisitahin ang Metro Manila. Lahat ng LGUs, even the Municipality of Pateros ay pinuntahan po natin. Lumalabas po doon sa ating pagbisita na nakahanda na po ang mga LGUs. Nandun na po yung kanilang listahan, na-identify na po nila yung mga vaccination centers nila, kung ito man ay eskwelahan, simbahan, or barangay health center. At nandun na rin po yung mga pangangailangan natin ng mga COVID vaccination team. So ay alam na po nila kung ilan yung mga doktor, ilan yung mga nurses, mga midwives, yung mga kapulisan na kailangan nilang gawin. As a matter of fact, Ruth, ang inaantay na lang talaga yung bakuna. Nabanggit yun na hinihintay na lang talaga yung bakuna. So can you just give us an idea, pagdating ng bakuna, ano pong mangyayari? Alam ko nagkaroon na kayo ng mga simulation, di ba? Yung mga LGUs, may mga simulation. Paano po yun? Ano pong mangyayari? Diretso na ba yan sa LGU? Or can you just give us a quick rundown po ng proseso? Opo. Yes, depende po sa type ng bakuna, no? Kasi every vaccine, iba po yung kanilang handling. Dahil meron pong mga bakuna gaya ng Pfizer na below 70 ang handling in terms of temperature, which is mas malamig pa po yan sa Antarctica, no? So, yan po ay susunduin from the airport ng ating cold chain partners at diretso na po yan sa mga ospital, no? At kung meron din pong mga dadaan pa sa DOH, pero as much as possible dahil nga po ito ay pwede natin tawagin perishable, diretso na po yan kaagad-agad sa mga ospital at hinanda na po yan ng Department of Health together with the LGUs yung proseso ng paghatid ng mga bakuna hanggat makarating sa mga vaccination centers, no? And the hospitals are one of the vaccination centers that we have identified. Now, pagdating po doon sa vaccination center, meron na pong scheduling na gagawin ang ating mga local government units kung saan dadaan muna sa screening ang lahat ng mga beneficiaries nito, the vaccine recipients, from screening to counseling, at papaypirmahin po sila ng tinatawag na consent, no? And a waiver, no? Informed consent na tinatawag. And after that,
diretso na po sila sa vaccination, and then they will, after they're vaccinated, they will be transferred to a room where they will be observed if there are any adverse effects, if any. No? At may nakahanda po tayong mga doktor para magbigay ng antidote kung sakali mang may adverse effect, side effects yung mga bakuna. Hindi po pwedeng umalis from 30 to 1 hour ang isang person who has been vaccinated, and because they have to be observed within that period. Yusek, gusto ko lang po malaman kung prepared, binanggit nyo na may master list or database, prepared na po ba yan? Kasi di ba po nung nagkaroon ng problema dati, nung namigay tayo ng SAP, medyo, di ba yung iba wala sa listahan, basta medyo, ang laki pong kaguluhan noon eh. So paano po kaya ngayon? Tama po, kasama po ang DILG, no, sa tumutok sa SAP. No? Ngunit magkaiba po ang itong gagawin natin ngayon doon sa gagawin natin sa vaccination as compared to the SAP. Yung sa SAP po kasi mandatory lahat ng low income, informal sector families ay nakailangan mabigyan ng social amelioration program. Dito po sa bakuna, this is voluntary. Hindi naman po pwedeng pilitin ang tao na magpapabakuna. So meron pong pre-registration process. Kadalasan po nagsusubmit ng pangalan sa barangay health center o kaya naman pupunta sa isang website. And from the pre-registration, sinasala po yan ng LGU para po malaman kung sino yung may mga conditions na hindi sila qualified for the vaccination. So iba po ang proseso natin dun sa social amelioration program kasi dito po sa immunization program natin, mas targeted ang mga tao na babakunahan natin. Pero ngayon po ba uniform po yung mga yung mga processes nyo? Kasi may ibang LGU, may yan na nga, may pre-registration, yung iba may ID, yung ganun po, yung iba tinukoy na nila. Paano po yung proseso niyan? Baka iba-iba na naman per LGU. Opo, yung tinukoy po nila for planning purposes. Kasi po kailangan nating malaman kung ilan yung porsyento ng kanilang munisipyo, for example, or ng kanilang lungsod ay parte ng indigent families, senior citizens, or healthcare workers. So, para po sa healthcare workers, maliwanag po ang listahan yan. Dahil nagpalista na po tayo sa mga ospital at mga barangay health workers at BHERTs natin, lahat po yan nakalista na. Dito naman po sa issue ng mga senior citizens ay meron na po tayong listahan for planning purposes. But lahat po itong mga taong ito have to be pre-screened and have to be screened by a medical professional para po makasiguro tayo na yung ibibigay nating bakuna sa kanya ay tama. Okay. Mamaya, Yusek, pag-usapan natin yung priority list, no? Kasi medyo parang nagbago yan initially dahil dito sa Sinovac, di ba? Kasi may mga tinukoy ang FDA na ibang grupo na mas mabibigyan or mapaprioritize for that. So kasama pa rin natin si Interior Undersecretary Jonathan Malaya sa pagbabalik ng Newsroom Ngayon dito sa CNN Philippines. Sa serbisyo ngayon ang Vaccine Deployment Plan ng gobyerno. Kasama si Interior Undersecretary Jonathan Malaya. Yusek, para lang mas malinaw po, pakiulit lang po sa amin yung priority list. Ano po ba yan? May nabago po ba dyan? Dahil nga yung pagpasok nitong Sinovac, di ba medyo sinabi ng FDA, hindi pwede sa medical frontliners and sa mga seniors. Ano po ba ngayon yung nananatiling priority list dyan? Opo, meron pong mga pagbabago, ngunit hindi pa po tapos yung paggawa ng mga guidelines. Dahil nga po, iba't ibang bakuna, iba-ibang mga indication. So for Sinovac, ang sanapo po ng FDA is Sinovac is recommended for those who are aged 16, kung di ako nagkakamali, to 65, but not to include senior citizens and frontline health workers. Ibig kong sabihin, yung mga tao na nasa ospital na araw-araw ay nakikipaghalubilo sa mga COVID patients. So, given this new indication na pinalabas ng FDA, ay meron pong instruction na si Secretary Galvez sa NITAG or yung National Immunization Technical Advisory Group na gumawa po ng rollout priority plan for Sinovac only. Siguro ang masasabi ko lang, Ruth, as of the moment ay ito ay ibibigay of course dahil donation po ito ng Sinovac ng China
sigurado na po itong ibibigay sa ating mga uniform personnel ng Armed Forces of the Philippines. No? But as to the other sectors na mabibigyan po ng Sinovac, ay antayin po siguro natin yung magiging official announcement ng NITAC. At least for the first batch yan, ano po? Ilan po ba yung inaasahan at may information na po ba ulit kayo kung kailan na kaya darating yung first batch? Well, I'm still waiting. Kami po sa DILG, nag-aantay pa rin ng final announcement coming from our vaccine czar, Secretary Galvez. Pero hindi na po ito magtatagal. Dahil nung una po, handa nang magpadala ang Chinese government sa atin. Ngunit dahil wala pang EUA, they decided it is much better na antayin yung EUA before the vaccines are transferred to us. Ngayon po may EUA na, I would not expect a long time to transpire before the vaccines arrive in our country. Pero aside from Sinovac, ano po, paki-explain po ulit ngayon yung prioritization pa rin doon sa mga iba. Yung binanggit po dati ni President Duterte na yun na nga, yung medical frontliners, nananatili pa rin yun for the other vaccines. Ano po? Yes, mananatili po for our health frontliners, including yung mga, of course, doktor, nurses, mga nagtatrabaho po sa mga ospital. They are in the priority group A. Kahit po yung mga barangay health workers natin who are part of the BHERTs are also in the priority group A. And then susunod po yung mga senior citizens. And third, yung mga indigent Filipinos or indigent families natin. Sila po ang pinaka-priority natin in our rollout of our vaccines. Tapos, isa pa po, Yusek, kasi 'di ba may mga survey din na lumalabas na may tinatawag na vaccine hesitancy. Kumbaga parang maraming Pilipino yung may agam-agam pa rin, parang ayaw pa rin nila magpabakuna. Ano po ang ginagawa ng DILG para matugunan po yan? Opo, napakalaki po ng ating challenge, no? Balakid dito sa tinatawag na vaccine hesitancy. And there is vaccine hesitancy primarily because madami pong fake news or misinformation na nagkalat. At nakakalungkot na dito, Ruth, yung iba ay sadya. No? Like today, may kumakalat na SOCMED post na allegedly sinabi ni Secretary Galvez about the Sinovac vaccine. So kaagad-agad naman po namin itong clarify being fake news. So meron po talagang orchestrated campaign, no? To sow confusion. So the way we're doing it, no, kasi we are a democracy, hindi naman natin pwedeng unless malaman natin kung saan nanggagaling, no? Social media naman is an open platform. So ang ginagawa po natin, we're fighting disinformation with facts. Like this afternoon, while we're having this interview, meron po kaming town hall with our Bureau of Fire Protection and Bureau of Jail Management and Penology personnel all over the country. Yung ating mga jail wardens, ating mga fire marshals. No? Last week, ginawa po natin for all the chiefs of police ng DILG. At nagpalabas din po ng memorandum circular si DILG Officer in Charge under Secretary Bernardo Florese, wherein inuutusan niya po ang lahat ng mga LGUs na gumawa din ng mga town hall sa kanilang mga lugar kung saan ang mga magsasalita ay mga medical professionals, mga eksperto po, mga doktor. So, kasi po, base sa aming karanasan, pag narinig ng ating mga kababayan yung mga statements na nanggagaling mismo sa mga medical professionals, tumataas po ang vaccine confidence at nagdidesisyon na silang magpapakuna. Maiba naman po tayo, doon naman po sa, may nabasa lang po kami na plano daw po ng DILG pagdating doon sa testing requirement, na pag babiyahe ka sa ibang probinsya ay tanggalin na daw yung swab tests or may ganyan po bang plano ang DILG? Hindi po ba kaya delikado yun kung mawawala po yung testing requirement? Well, ganito po yan. No? Madami po proposals on the table. Hindi pa po tapos yung aming koordinasyon sa mga local government units, the DOH and the Department of Tourism. Ang dahilan po kasi kung bakit tinitingnan namin itong mga isyong ito ay sa kadahilan ng ang ating mga kababayan ay nalilito dahil paiba-iba ang travel regulations from one province to the other. Noong sinabi ko po na magkakaroon tayo ng review, hindi po sinabi ng DILG na tatanggalin natin yung mga
testing requirements. Ang sinasabi lang po natin, let's have a uniform set of requirements. Kung i-require ang travel authority, then everyone should require it. Kung hindi, tanggalin na lang natin. No? Let's decide, is it RT-PCR or antigen? Or kailangan ba may quarantine or wala? No? So, ito pong lahat ng issues na ito, lahat gusto po nang i-review, no? Re-review po ng DILG in consultation with the local government units para po magkaroon ng harmonization ng rules. I was told that Cebu province has removed the RT-PCR test as a requirement for those going to Cebu province. Yan po ay decision unilaterally ng Cebu provincial government at hindi po dahil sa pakiusap or direktiba mula sa DILG. Pero hindi po ba yan dumadaan for approval ng DILG? Well, ang nakalagay po kasi sa IATF resolution is subject to reasonable regulations imposed by the local government unit. So, ang rini-require lang po sa atin ngayon ay ang travel authority and medical clearance coming from a doctor. No? And the travel authority is issued by the Philippine National Police. Yung iba pong mga requirements ay imposition na ng mga local government units. So, the Cebu province was well within its authority to remove the swab test as a requirement for entry into their province. Kaya nga po sinasabi namin na kung ang buong Pilipinas ay magiging isang zoning classification, like kung magiging lahat tayo ay MGCQ, mas mababadali ang harmonization ng DILG dahil pare-pareho na tayo ng zoning classification. But since hindi pa po na-approve na ito, we will have to continue consulting with the local government units para magkaroon tayo ng uniform travel regulations across the country. So linawin ko lang, you did not recommend yung tanggalin yung testing requirement. What you're saying is yung harmonization lang. So dadating pa lang dun sa punto kung i-require yan o hindi. Parang ganun po, Sec. Yusek. Yes, that's right. Well, it's part of the agenda that's being discussed right now. Ang pinag-uusapan kasi is number one, should we still retain the travel authority as a travel requirement? Medical clearance and then the RT-PCR test or the antigen test, and should we require quarantine regardless of the result of the RT-PCR test? Ito pong apat na issues na ito, these are the contentious issues that we are studying and harmonizing, and hopefully with the support of the local government units, we can come to some sort of agreement. No? But pinag-uusapan pa lang po at wala pa pong rekomendasyon ng DILG na tanggalin na ang RT-PCR as a requirement for travel domestically. Okay, malinaw po. Pero pag may iba pa po silang mga katanungan, or especially with regards to yung yung ating vaccination program, saan po sila pwedeng tumawag, Yusek? Madalas naman po ang ating mga town hall meetings, no? At meron din po kaming mga hotlines, no? Okay, sa DILG na pwede nyo tawagan na ang galing-galing ng CNN ay naka-flash na on the screen. Okay. No? Pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin through those hotline numbers and cellphone numbers that are indicated there. Okay, maraming pong salamat sa inyong panahon kay Interior Undersecretary Jonathan Malaya. At magbabalik pa